Makikita natin sa simula ng movie ang isang babaeng naghihintay sa kanyang kaibigan sa isang train station, pagkatapos ay nakita niya ang isang kulay pink na sapatos doon at gustong-gusto niya ito, at habang papalapit siya dito ay may isang babae ang biglang umagaw ng sapatos, at habang naglalakad ang babae ay nakaramdam ito na parang may sumusunod sa kanya at biglang naputol ang mga paa nito, at makikitang napakasakit ng eksenang ito, pagkatapos ay ipinakita ang isang babae na ang pangalan ay Sunjae, at mayroon itong isang anak na babae at nakipaghiwalay siya sa kanyang asawa dahil hindi naging maganda ang kanilang pagsasama, at ngayon ay lumipat na sila sa isang lumang apartment na walang nakatira maliban sa isang matandang babae. Ayon sa mga residente ay mayroon ng mga nakatirang multo sa lugar na iyon dahil marami ng mga kakaibang mga bagay ang nangyayari sa apartment, katulad ng pagpatay sindi ng mga ilaw at may mga kakaibang mga boses na naririnig. Napilitan lang si Sunjae na tumira doon dahil wala siyang pambili ng bahay. At nang magpunta siya sa kwarto ay nakita niyang napakarumi at sira-sira na ang mga gamit, kaya't agad niyang nilinis ang mga ito pati na ang isang ilaw, ngunit sumabog naman ang ilaw at tinamaan ang kanyang mata, kaya't nagpunta siya sa kanyang kaibigan na doktor, at dito ay malalaman natin na isang doktor din pala si Sunjae at ang kanyang klinik ay ginagawa pa lang, pagkatapos ay makikita natin na nakasakay si Sunjae sa isang train upang makauwi ng bahay, at makikita ulit natin ang pink na sapatos sa train na napakagandang tingnan, at nang makita ni Sunjae na walang tao ay kinuha niya ito at inuwi sa kanilang bahay. Pagka-uwi ay isinuot niya ito ngunit nakaramdam siya ng kakaiba, pagkatapos ay nagkaroon siya ng isang pangitain tungkol sa isang babaeng mananayaw na suot ang pink na sapatos na ito. Napakagaling nitong sumayaw at inggit na inggit sa kanya ang babaeng nakatayo na malapit sa kanya, at naisip ni Sunjae na baka pagod lang siya kaya't nakakakita siya ng mga pangitain, at hindi na niya pinansin ito at pagkatapos ay dumating na ang kanyang anak na babae. Sinabi nito na mama napakaganda naman yan, pwede ko po bang isuot ang sapatos na iyan, ngunit tumanggi si Sunjae at sinabing hindi pwede. Nang sumunod na araw matapos niyang iwanan sa eskwelahan ang anak ay nagpunta siya sa clinic site, at dito ay nakita niya ang isang lalaki na gumagawa sa kanyang clinic. At pagkatapos ay inaya niya ito na kumain sa kanila ng hapunan, samantala sa bahay ay isinuot ng kanyang anak ang pink na sapatos. Nung una ay napakalaki nito sa paa ng batang babae ngunit pagtingin nito sa salamin ay kumasya na ito sa kanyang mga paa, at nakakita na din ito ng kaparehong mga pangitain. Pagkatapos ay makikita natin na dumating na ang lalaki sa kanilang bahay. Nagalit ang batang babae sa lalaki kaya't pinalayas siya ni Sunjae. Pagkaalis ay sinabi niya sa lalaki na hiwalay na siya sa kanyang asawa. Pagkatapos ay napansin ng lalaki ang kulay pink na sapatos at sinabi niya na bagay at napakaganda nito kay Sunjae. Pagkatapos ay nakakita si Sunjae ng isang mag-asawang nakasuot ng pangkasal sa kanyang panaginip, at nakita din niya ang kanyang anak na babae na tatalon sa rooftop, at habang papalapit siya upang mapigilan ang kanyang anak ay naputol ang mga paa nito. Sumama ang loob ni Sunjae dahil sa kanyang mga pangitain, at naisip niya na may kinalaman ang pink na sapatos sa mga nangyayari kaya't pinagbabawalan niya ang kanyang anak tuwing isusuot nito ang sapatos. At makikita naman natin na dumating ang kaibigang doktor ni Sunjae at nang makita nito ang pink na sapatos ay gustong-gusto din niya ito, at nang umalis si Sunjae ay ninakaw niya ito sa batang babae at isinuot, at habang naglalakad ay nakaramdam ito na parang may sumusunod sa kanya, at biglang may isang kamay ang tumakip sa mukha nito at dinukot ang kanyang mga mata, pagkatapos itaas ay itinulak siya nito ng napakalakas at agad itong namatay matapos tumama sa sumabog na salamin. At pinutol din ng sapatos ang kanyang mga paa. Inimbestigahan ng mga pulis ang bangkay nito upang malaman kung ano ang nangyari. Inimbestigahan din nila ang kaibigan nitong si Sunjae dahil siya lang ang huling binisita nito. Isa itong murder case ayon sa mga pulis, at nakakita si Sunjae ng ilang mga picture doon, kaya't nalaman niya na marami na palang mga babaeng namamatay na pinuputol ang mga paa, at hindi niya maintindihan kung ano ang mga nangyayari kaya't natakot siya, at pagka-uwi ng bahay ay nakita niya ang kanyang anak na hawak-hawak nito ang pink na sapatos, at laking pagtataka niya kung paano nakabalik ito dahil ninakaw ito ng kanyang kaibigan. Galit na galit siyang kinuha ang sapatos sa kanyang anak at itinapon niya ito sa basurahan dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay ng iba. Ngunit pagbalik niya sa bahay ay nakita niya ulit ang pink na sapatos sa kanyang anak. Kaya't natakot siya nang makita niya ito, at kasabay nito ay nagsimula ng dumugo ang mga paa ng kanyang anak, at nawala ng malay si Sunjae nang makita niya ito, at nang magising ay nalaman na lang niya na nasa ospital na silang mag-ina, at nakita na naman niya sa kanyang mga kamay ang kulay pink na sapatos, at nandoon din ang lalaki na gumagawa sa kanyang klinik. Sinamahan siya nito sa rooftop at sinabi nito ang nakitang lumang picture, at hawak din ng batang babae ang kaparehong sapatos sa picture, at gustong malaman ni Sunjae ang misteryong bumabalot tungkol sa sapatos na ito, kaya't naghanap siya ng mga impormasyon tungkol dito kasama ang lalaking gumagawa sa kanyang klinik, at naisip niya na may alam din tungkol dito ang matandang babae na
may-ari ng apartment, dahil nang makita ng matandang babae ang sapatos sa kanya ay sinabi nito na itapon mo ang sapatos at tila takot na takot ito sa kanya, kaya't pinuntahan nila ang matandang babaeng iyon, tinanong nila ito ngunit takot naman ito kaya't ayaw nitong magsalita ng kahit na ano. At dahil sa kanilang pamimilit ay nagkwento na din ito, sinabi ng matanda na noong bata pa siya ay nagtatrabaho siya sa isang malupit na babae na ang pangalan ay Oki at isa itong dancer, naiinggit si Oki sa kanyang kaibigan na ang pangalan ay Keiko na anak ng isang mataas na opisyal, isang araw ay niregaluhan ng kulay pink na sapatos ng kanyang boyfriend si Keiko, at nang makita ni Oki ay gusto din niya ng ganoong sapatos kaya't inakit niya ang boyfriend ng kanyang kaibigan at nahulog ito sa kanya, at isang araw ay nakita sila ng buntis na si Keiko na magkatabi sa kama, kaya't nagalit ito at umalis ngunit pinigilan siya ng kanyang boyfriend, at nang makita ni Oki na mahal pa din ng lalaki si Keiko kaya't pinatay niya ang kanyang kaibigan, at pinutol din niya ang mga paa nito at nagtatawa habang hawak-hawak ang mga sapatos, ngunit lingid sa kaalaman ni Keiko at ng boyfriend ni Oki ay nakita ng matandang babae ang lahat ng mga nangyari, pagkatapos ay makikita natin si Oki at ang lalaking dancer habang nakadamit ang mga ito ng pangkasal. At suot-suot ni Oki ang pink na sapatos at pagkatapos ay pinatay silang dalawa ng multo ni Keiko, at gusto din niyang gawin ang ganito na kung sino ang magsusuot ng sapatos ay papatayin din niya ito, kaya't natakot si Sunjae at pinuntahan niya ang pinaglibingan kay Keiko upang maibalik ang pink na sapatos at umaasang matatapos na ang pagmumulto nito. Pagkatapos ibalik ang sapatos ay naging kampante na siya dahil hindi na sila papatayin ni Keiko, at ngayon ay makikita natin na nagustuhan ni Sunjae ang lalaking gumagawa ng kanyang klinik kaya't pinuntahan na niya ito, ngunit nalaman niya na ayaw na sa kanya ng lalaki dahil may nalaman ito tungkol sa kanya, at sinabi pala ng kanyang anak na babae ang katotohanan na hindi pala siya nakipaghiwalay sa dati niyang asawa at pinatay niya ito, kaya't nang dahil dito ay talagang nagalit si Sunjae at pagka-uwi ay tinangka niyang patayin ang kanyang sariling anak ngunit nakatakas ito, at pagkatapos ay hinabol niya ito sa train station at nang papatayin na niya ang anak ay napagtanto niya na nawawala siya sa kanyang sarili at siya si Keiko, at gusto niyang patayin ang kanyang anak dahil isinuot nito ng ilang ulit ang pink na sapatos, pagkatapos ay nakita niya na hawak-hawak ulit ng kanyang anak ang sapatos. Kaya't lalong natakot si Sunjae at sinabi niya kay Keiko na tinulungan ka namin, di ba ibinalik na namin ang pink mong sapatos ngunit bakit ginagawa mo pa din sa amin ito, pagkatapos ay nagpakita ang nakakatakot na multo ni Keiko at sinabi nito na ang kaluluwa ni Oki ay nasa katawan mo, at ikaw si Oki na isang dating mananayaw kaya't palaging natatakot sa iyo ang matandang babae, sinabi din ni Keiko na ikaw ang pumatay sa iyong asawa sa iyong kaibigan at ngayon ay tinangka mong patayin ang sarili mong anak, at hindi na pala siya si Keiko dahil siya na ngayon si Oki na gustong patayin ang lahat ng mga tao nang dahil sa kanyang pagkainggit. At dito na po nagtatapos ang movie ng Red Shoes. Huwag mo po lods kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie recap. Maraming salamat sa panunood mo lods, God bless.